Hello po, magandang gabi po sa ating lahat. Kumusta po ba ang araw ninyo? Kumusta po ang inyong maghapon? Hallelujah, praise you Jesus, hallelujah. Ngayon po ay araw ng ating midweek fellowship. At sama-sama tayong magpupuri, magpapasalamat. Pantanggal po ng ating stress, pantanggal po ng ating pagod sa trabaho. At bago po tayo tumuon doon sa lundo ng ating fellowship, i-like po muna natin, i-share ang live streaming na ito nang sa ganun, mapagpala din yung ating mga kaibigan, mga kakilala, mga kamag-anak na malayo sa atin. At bago po ang lahat, at bago rin tayo tumuon sa pakikinig ng salita ng Diyos, sabayan po muna natin yung ating The Anointing Band sa kanilang pagsasayaw, pag-awit, pagpalakpak. Hallelujah, praise you Jesus. Hallelujah. Mabuti ka sa lahat ng panahon.
Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoong Jesus, sa presensya mo. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, maraming salamat sa privilege na ito, Lord God. Lord, na patuloy naming naipapadama sa aming kapwa yung pag-ibig mo, Panginoon. And Lord, maraming salamat dahil patuloy mo kaming ginagamit, Panginoon, para maglingkod sa iyo, Lord God. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, karapat-dapat ka sa lahat ng papuri. Karapat-dapat ka sa lahat ng pagsamba, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Never mo kaming pinabayaan, Panginoong Jesus. Lagi ka naming kasama saan man kami pumunta, ano man ang gawin namin, Panginoon. And Lord, bagamat meron kaming nararanasan na pagsubok ngayon, Panginoon. Hallelujah. Lord, nagtitiwala kami sa pangako mo, Panginoon, na kailanman hindi mo kami iiwan, ni pababayaan man, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat sa buhay na ganap at kasiyasiya, Panginoon. At salamat sa buhay na walang hanggan na meron kami, Lord God. Kapiling ka, Panginoong Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kaya sa gabing ito, Panginoon, hayaan mo na itaas namin ang pangalan mo. Hayaan mo, Panginoon, na magbalik kami ng papuri at pagsamba na nararapat lamang sa iyo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. You are worthy of all our praises, Father. Hallelujah. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Majesty, we stand
Jesus. We bless your name, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We are saved by your mercy. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Lord. We bring back all the praises to you, Jesus. Saved by your mercy, found in your grace. I totally surrender to your embrace, and there's nothing more than you. See your perfection, I'm lost in your peace. Your faithfulness sings over me, and your
Lord, we stand in the midst of a multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise. But I will lift up my voice and sing from my heart. With all of my strength. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. With the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Every knee shall bow, every tongue confess that you are Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. For the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. For the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Jesus Christ, Lamb of God. Magandang gabi po mga kapatid. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Nawa po'y naabot po kayo ng programa po na ito at patuloy po na ituon po natin ang ating sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sa gabi pong ito, ang ating pong pag-aaralan ay tungkol pa rin po sa new normal. At bagamat marami na pong development, marami na pong mga changes sa panahon po natin, pero ganun pa rin po, nandyan pa rin po yung hamon na kinakaharap po ng marami para po manatili po tayong ligtas, maging ang ating pong sambahayan. At magpasalamat po tayo sa Panginoon dahil bagamat nandun po yung mga pagbabago na ito, yung mga hamon po na ito, ay hindi po nagpapabaya ang Panginoon. Nandun po patuloy yung kanyang biyaya, yung kanyang masaganang habag. At kasama po rito, tayo po ay maabot ng mabuting balita. At lagi po ang dala ng mabuting balita ay pagpapala. Sa gabi po na to, tukuyin po natin ang new normal, encountering God in the cyberspace. So, konting pagpapaliwanag po muna tungkol po sa titulo po ng ating topic. So, pag sinabi po nating cyberspace, sabi po sa definition po na ito, cyberspace is a virtual space including internet where information is exchanged by information and communication technology or ICT. The use of this space is rapidly expanding and the development of ICT and cyberspace has recently become recognized
as one of the global commons, similar to the domains of sea and space. So nung nabanggit po itong definition po na ito ng cyberspace ay nung 90s pa. Yan. So ibig sabihin po, kung tutuusin, hindi na po ito bago. Yan. At marami na po yung nakita po yung kahalagahan ng ugnayan sa cyberspace. Yan. So ito po yung mas familiar po sa atin na internet or World Wide Web. Yan. Nung una. At ito po, malaki po yung role po niya sa lipunan kinagagalawan po natin ngayon. Lalo na po sa panahon ng pandemic. Yan. So na medyo po limitado yung ating mga paggalaw, yung ating pagkilos. Yan. At bagamat nandoon po yung mga kailangan pa rin po natin na adjustment, yan. Pero sabi nga po, hindi na ito bago. Maaari po sa iba, parang nangangapa pa po tayo. Pero ito po ay kailangan po na maunawaan natin. Dahil po napakalaki nung role na ginagampanan po ng cyberspace, hindi lamang po sa iba't ibang aspeto ng lipunan. Kasama na rin po dito yung ating pong aspetong spiritual, lalo na po yung pakikipag-ugnayan po natin sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Dahil nga po limitado po yung mga social gathering. Yan. So, pero sa pamamagitan po ng internet, ng mga social media platform, tayo po ay nagkakaroon pa rin po ng ugnayan. Yan. At napakahalaga po niyan dahil tayo po pinagbuklod bilang magkakapatid para po maging kalakasan po natin ang isa't isa. Yan. At sa pamamagitan din po ng cyberspace, nandun po, ginagamit din po itong daluyan ng Panginoon para sa kanyang biyaya. Kaya hindi po maituturing na masama yung internet. Yan. Nakadepende po ito so kung paano po natin ginagamit. Yan. At kahit ano pong bagay, kung titingnan po natin, ay lahat po ng nakikita po natin sa paligid po natin, nalikha po iyan sa pamamagitan ni Jesucristo para sa Kanya, mula sa Kanya at para sa Kanya. Kaya ito pong development din po sa technology, ito po pinahintulot ng Panginoon. Yan. At kayang-kayang gamitin ng Panginoon para maging daluyan ng kanyang biyaya. Yan. Kaya wag po tayong mag-atubili kung may pagkakataon po tayo na patuloy pa na matuto tungkol po sa social media, tungkol po sa internet. Yan. At kamukha po namin nung una, kasi po sa eskwelahan, yan, so pagka may klase, yan, so lagi nandun yung paalala na bawal gumamit ng cellphone, bawal gumamit ng internet, kasi dapat nakatutok doon sa pag-aaral. Pero ngayon po, iba na. Yan, so malaki pong pagbabago dahil mahalagang instrumento, malaking pakinabang yung teknolohiya po na meron tayo ngayon para po tayo po magpatuloy. At kasama na nga po rito yung ating pong gawain sa iglesia. At tungkol po sa topic na encountering God, so titingnan po natin, yan, paano nga po ba ang tao na-encounter po ang Diyos o nandun po yung manifestation ng Panginoon na kanya pong naranasan. So kung babalikan po natin, so pagkatapos po ng pagkalalang, so ang tao po meron pong ugnayan sa Diyos. So iyan po yung sa simula't simula pa itinakda ng Diyos. Dahil ang tao, tayo po ay ilalang ng Diyos. So wala pong nilikha ng hindi sa pamagitan niya. At tayo rin po ay nilikha para sa kanyang karangalan, kapurihan. Yan. At kung babalikan po natin, pagkatapos po ng pagkalalang, very intimate po yung ugnayan ng tao sa Diyos. Meron pong direct communication. Yan. Yung ating pong unang tao sa Diyos. Subalit, nung pumasok po yung kasalanan, ito na po yung naging hadlang para ang tao maranasan yung relasyon kasama ang Diyos. So kamukha po nung
pagkatapos na ang tao magkasala, sabi po rito sa Genesis 3 verse 8, nang dapit hapon na, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoong Yahweh. Kaya't nagtago sila sa mga puno. So bagamat nandun pa rin po yung presensya ng Diyos at nandun po yung, sabi po dito, narinig or nasense po nila yung presence ng Diyos. Pero sa halip po na ito po maging maganda yung tingin po nila dito, sa kanila po parang nag-cause pa ng takot. Amen. Bakit po? Dahil sa kasalanan. Amen. Nung pong ang kasalanan pumasok sa sanlibutan. Yan. So nagkaroon na po nung pagkakahiwalay ng tao sa Diyos. At dahil po sa kasalanan, yan, so yung pong magandang relasyon na originally inilaan ng Diyos para sa atin ay nagkaroon po ng hadlang. Pero sa kabila po na ito, patuloy pa rin po yung pag-abot ng Diyos sa atin. Na nandun yung desire po niya. Iisipin po natin na pagkatapos na ang tao magkasala, siguro hahayaan na lang ng Diyos ang tao sa kasalanan. Pero hindi po yun yung ginawa ng Diyos. Kundi patuloy yung kanya pong pag-abot, paghipo, yan, pangungusap, pagkilos. Yan. At ano nga po yung ibig po niya? Na tayo po magkaroon pa rin ng ugnayan sa Kanya. Yan. Isang encounter pa rin po na maituturing po natin, yan, yung nangyari po kay Moises, yan, sabi sa Exodus 3:2, doon ang anghel ni Yahweh ay nagpakita sa kanya na parang apoy na nagmumula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ang puno, ngunit hindi nasusunog. Yan. So, maring kakaiba yung naging encounter po ni Moises sa Diyos. Sabi po ito'y sa form ng isang naglalagablab o puno na may apoy pero hindi nasusunog. Yan. At dito nga po nangusap sa kanya ang Diyos. Yan. So si Moises po na maituturing po na isang propeta, yung ginamit po ng Diyos, makipag-usap sa bayang pinili po niya para sila imaihahon sa pagkaalipin sa Ehipto. At karamihan po ng tao, pag inisip po natin na encounter or encountering God, inisip po natin na siguro dapat kakaiba ito. Siguro dapat kamukha ito nung paano na-encounter ni Moises ang Diyos. Na naghahanap ang tao ng isang tanda, isang kakaibang aparisyon, isang bagay na nakikita. Pero ang totoo po, hindi po ganito lang yung paraan kung paano po nagpahayag ang Diyos. At kalaunan, ang totoo po, hindi po ito yung daan para ang tao po matutong sumampalataya sa Diyos. Yan. Dahil kung babalikan po natin yung definition ng pananampalataya, na sabi sa Hebreo, na yung tayo nananalig sa hindi natin nakikita. Yan. So yung pong nakadepende sa mga bagay na nakikita, yan. So wala pa po doon yung pananampalataya, wala pa doon yung pananalig. Yan. Kaya yung encountering God, it doesn't happen necessarily through kamukha po nung encounter na nangyari kay Moises. So, wag po nawa na tayo dumepende rin doon sa mga bagay na ating nakikita. Na kailangan pa na meron pong kamangha-manghang bagay na makita po tayo, yan, kakaiba, kakatwa, yan, para maniwala tayo na merong Diyos. Yan. Dahil po, yung pong kapangyarihan ng Diyos, yan, so pinakikita po niya, hindi lamang po sa bagay na nakakapukaw ng ating paningin or maganda doon sa ating paningin. So higit po na makita po natin yung layunin po ng Diyos. Yan.
na ang purpose po niya yung ikabubuti natin. So ano nga po ba yung buti o pakinabang kung meron man po tayo makita halimbawa na isang aparisyon sa kalangitan, pero hindi naman po mababago yung buhay natin. Na kung tayo po halimbawa may karamdaman, hindi naman ito magdudulot sa atin ng kagalingan. Kung tayo po may bagabag o takot, hindi po ito magdudulot sa atin ng kapanatagan o kapayapaan. So kaya po, sana po huwag po nating limitahan yung pagkaunawa po natin pag sinabi nating encountering God. So hindi lang po yung bagay na para pong kay Moises, nasaksihan po niya isang naglalagablab na punong kahoy. At ang totoo po, ang sabi po rito sa Juan chapter 1 verse 18, wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Kaya kung maniniwala lang po tayo na may Diyos, kung nakita na po natin ang Diyos ng mukhaan, so hindi po ito mangyayari. Amen? Kung babalikan nga po natin si Moises, nung nangyari po yung encounter niya with God, sabi sa kanya ni Yahweh, tanggalin mo ang inyong panyapak. Yung tinatapakan mo ay dakong banal dahil nandun po yung presensya ng Diyos. At sa isipan po ng mga tao na nagkaroon po ng ganitong encounter sa Diyos, ang naisip po kaagad nila, tiyak na ako'y mamamatay dahil na-encounter ko ang Diyos. Amen? At ang Panginoon po, ibig po na ma-encounter po natin siya. Pero hindi nga po doon sa paraan na nakadepende po tayo sa mga bagay na nakikita. Dahil sabi po ulit, wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Ngunit ipinakilala siya sa atin ng kanyang bugtong na anak na Diyos din at kapiling ng Ama. Amen? Yung ginawa po ng Diyos para sa atin, higit pa yung siya po ay nagpakita sa atin ng physical. Amen? Dahil ano po yung binigay po niya para ma-encounter po natin siya. Binigay po niya yung kanyang bugtong na anak. Yan. At maunawaan po natin sa gabi po na ito, bakit napakahalaga ng role ng bugtong na anak para ang tao ma-encounter niya ang Diyos. Yan. Sabi po rito, wala pang nakakita sa Diyos, pero ipinakilala siya sa atin ng kanyang bugtong na anak. Amen? At ang anak po, ay hindi lang po siya karapat-dapat na magsabi ng mga bagay tungkol sa Diyos, kundi siya lamang po yung tanging makapagsasabi ng mga bagay na ito tungkol sa Diyos. Dahil siya lamang po yung nakakita sa Diyos. Siya lamang po yung nagmula sa Ama. So, sa kasaysayan po, patuloy nga po yung pag-abot, yung pagpapahayag ng Diyos, yung ibig po niya na malaman po natin na ibig po niyang makipag-ugnayan sa atin. Sabi rito sa Hebreo 1, chapter 1, nung una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamagitan ng mga propeta. So pag sinabi pong propeta, sila po ay nagpapahayag ng mga mensahe mula sa Diyos. Yan. Patungo sa tao. Yan. So, nung una, pumili po ang Diyos ng mga tao na magpapahayag para sa Kanya. Yan. So, ito nga po yung mga propeta. Ngunit, nasabi po rito, ngunit sa mga huling araw na ito, siya'y nagsalita sa atin sa pamagitan ng Kanyang anak. Amen? So, napaka-espesyal na po yung ginawa para sa atin ng Panginoon, ng ating Ama sa langit. Sa panahon po natin, instead of sending people, choosing people to become prophet, ang pinadala po niya, ang mismong dumating sa atin, yung kanya pong kaisa-isang anak, yung anak na lubos po niyang kinalulugdan. At sino nga po ba yung anak? Sabi rito, sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan.
At siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Amen. So after the resurrection, sabi po ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad, lahat na ng kapangyarihan ibinigay sa kanya dito sa langit at sa lupa. So yung full authority na kay Jesus Christ. Yeah. Yung sanlibutan, yung lahat po nung nakikita po natin, nilikha sa pamamagitan niya. At siya yung itinakda na magmay-ari po nito. Amen. Piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Amen. Kaya hindi po simple na ang ibinigay ng Ama, ang isinugo ng Ama, ang nangungusap sa atin, yung kanya pong bugtong na anak, si Jesus Christ. Amen. At si Jesus Christ nga po, hindi lang po siya propeta, hindi lang po siya nagpakilala at naging mensahero ng Diyos. Siya po yung tanging karapat dapat na magpakilala sa Ama. Sabi rito sa Colossus 1:15, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Amen. So, at hindi lang din po si Kristo, si Jesus Christ ay larawan ng Diyos. Yan. So, tayo po, halimbawa, kung tayo po may mga anak, yan, kamukha po natin yung ating anak. Sabi, parang pinagbiyak na bunga, yan, o larawan, image ng magulang. Yan. So, ganun din po si Jesus Christ. Pero, higit pa po dyan. Yan. Dahil sabi rito sa Hebreo 1:3, ang anak ang maningning na sinag ng Diyos. Kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y umupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos doon sa langit. Amen? So bukod po si Jesus Christ ay larawan ng Diyos, sabi rito, ang anak ang maningning na sinag ng Diyos. Amen? So kaya kung i-compare po natin sa mga naunang nagpakilala tungkol sa Diyos, nagpahayag tungkol sa Diyos. So halimbawa po, yung kautusan, ito rin po ay nagpapakilala kung sino ang Diyos. Pero yung pagpapakilala po ng kautusan tungkol sa Diyos, ito po ay anino lamang o malabong larawan. Pero ano po yung kaibahan ng anak? Amen. Ano po yung kaibahan ni Jesus Christ? Si Jesus Christ po ay maningning na sinag ng Diyos. Kaya hindi po maitatatwa yung pagpapakilala po niya tungkol sa Ama. Yan. So, ibig sabihin po, credible na tagapagpakilala ng Ama si Jesus Christ. Bukod sa larawan ng Diyos, siya ang maningning na sinag ng Diyos. So, undeniable. Kaya nga sabi po niya sa kanyang mga alagad, sabi nung mga alagad sa kanya, ipakita sa kanila ang Ama. Sabi po ng Panginoon, di yata't matagal niyo na akong kasama, di niyo pa ako kilala. Ang nakakita na sa akin ay nakakita sa Ama. Amen. At bakit po itinuring na larawan ng Diyos, maningning na sinag ng Diyos si Jesus Christ? Sabi sa Colossus 1:19, sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak, or yung God's fullness na kay Jesus Christ. At kung isipin po natin, yan, nung ang Panginoon po nagkatawang tao, sabi sa Pilipos, hinubad niya yung katangian ng kanyang pagka-Diyos. Amen? So, ibig sabihin po ba nun, wala na po yung image ng Ama kay Jesus Christ, yung maningning na sinag ng Diyos, nung siya po ay nagkatawang tao. Hindi po. Nung binanggit po ito po sa kanya pong pagkakatawang tao na natili. Sabi nga dito, yung buo kalikasan ng Diyos ay nanatili sa anak. Minarapat na manatili sa anak. Kaya po, nung nasaksihan ng mga alagad, sa patutuo po halimbawa ni Juan, so sabi po niya,
nasaksihan po namin siya, puspos ng kapangyarihan at pag-ibig. So iyan po yung ganap na kalikasan ng Diyos na pinanatili ng Ama kay Jesus Christ. Kasi po higit sa ang Diyos makapangyarihan sa lahat, mapangyayari ang lahat ng bagay, alam ang lahat ng bagay, nasa lahat ng dako. Higit po dyan, ang Diyos ay pag-ibig. Amen? At ito pong tinutukoy po nating pag-ibig, hindi po ito basta pag-ibig lang. Ito po ay ang Diyos. At yung pinamalas po niyang pag-ibig, pinamalas po niya sa atin sa pamagitan ni Jesus Christ. So yung nakita, nasaksihan po ng kanyang mga alagad at lahat nung nanalig sa kanya, yung naranasan po nila nang sila po tumanggap na nalig kay Jesus Christ, ito po ay dahil pinanatili o minarapat ng Ama na yung kanyang kalikasan manatili kay Jesus Christ. Kaya yung pag-ibig na naranasan natin through Christ, ito rin po yung pag-ibig ng ating Ama sa langit o ang Ama mismo. At paano nga po ba tayo naabot ng mabuting balitang ito? Sabi sa Juan 5:39, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga kasulatang iyan ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Amen? So yung nangungusap po rito, si Jesus Christ. Yan. So dahil po bago sa pagkakatawang tao ni Kristo, so marami na po yung nagsasaliksik ng kasulatan, ng mga salita ng Diyos. Maging sa panahon po natin, marami rin po yung nagsasaliksik, nag-aaral tungkol sa Bible, tungkol po sa salita ng Diyos na natitik, na sulat. Nag-aaral tungkol sa kautusan, tungkol sa mga turo ng mga propeta, tungkol po sa salita ng Diyos. Pero marami din po na bagamat nagsasaliksik ng kasulatan, ng salita ng Diyos, nag-aaral ng salita ng Diyos, pero hindi naman nasumpungan yung layunin ng kasulatan or na-miss po nila yung purpose bakit nasulat, natala yung kasulatan. Ano po yung na-miss ng marami? Yung patotoo ng kasulatan tungkol kay Jesus Christ. Amen? Bakit po? Dahil po yung pagkaalam tungkol po sa anak ng Diyos, pagkakilala sa anak ng Diyos, ito po ay hindi masusumpungan sa pamamagitan ng karunungan ng sanlibutan ito. Hindi po sa pamamagitan ng dunong ng tao. Nung tinanong po ni Jesus Christ yung kanyang mga alagad, tinanong po niya, ano yung palagay ng mga tao tungkol sa kanya? So iba-iba po yung kanilang palagay. Na siya po ay isang propeta, na siya po si Elias, si Juan Bautista. Bakit po ganun yung palagay ng iba't ibang tao? Kasi po, hindi po nila nakita yung pagpapakilala ng salita ng Diyos tungkol kay Jesus Christ. Amen? At tinanong din po ni Jesus Christ yung kanyang mga alagad, kayo naman, ano yung sinasabi niyo? Sino ako? Ano sabi po ni Pedro? Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Amen? So, at iyon po mismo si Jesus Christ. Amen? Ang Kristo, tagapagligtas, ang anak ng Diyos na buhay. At sinabi po ng Panginoon kay Pedro, ito pong karunungan na ito, hindi buhat sa sino mang tao. Ito po ay revealed by the Father. Kapahayagan po ito mula sa Ama. At gayon din po, hanggang sa panahon po natin ngayon, amen, hindi po natin makikilala kung sino si Kristo sa pamagitan ng karunungan ng tao, karunungan ng sanlibutan. It happened through God's revelation.
So, huwag po natin ipagkamali. Pag sinabi po nating revelation, ito po, pagpapahayag ng Diyos ukol sa kanyang sarili. Yan. Dahil ang totoo po, yan, sabi sa Roma, walang humahanap sa Diyos. Lahat nagpakasama. Amen? Kaya, kung ang tao, ma-encounter po nila ang Diyos, hindi po nila ma-encounter ang Diyos dahil hinanap o sinaliksik nila ang Diyos. Amen? Na-encounter po ng tao ang Diyos dahil ang Diyos nagpahayag tungkol sa kanyang sarili. At nagpahayag nga po siya sa pamagitan ni Jesus Christ. At yung kapahayagan naman po tungkol kay Kristo, ito rin po yung kapahayagan ng salita ng Diyos, ng kasulatan. At hindi lang po ang tinutukoy rito na kasulatan ay yung bagong tipan, yung mga natala sa bagong tipan, kundi yung buong kasulatan, yung luma at bagong tipan, lahat po ito, sabi, ito po ay nagpapahayag o nagpapatotoo tungkol kay Jesus Christ. Amen? Dahil si Jesus Christ din po ang katuparan ng mga pangako ng Diyos. Ito po yung nilalaman po ng kasulatan. So yung Word of God is full of God's promises. Amen. At ang gusto po ng ating Ama sa Langit, maranasan po natin yung dulot ng mga pangako na ito. So paanong paraan po? Sa pamamagitan po ni Jesus Christ. So paano na maranasan po natin? So una po, pag sinabi po nating pangako ng Diyos, yan. So ito po, ang dulot po nito, pagpapala. Yan. Ang dulot po nito, lagi kapakinabangan. Yan po yung salita ng Diyos. So, pero paano na ako maranasan ko yung mga pangako ng Diyos na ito? Kung ito man ay para sa akin. Yan. Sabi sa 120, verse 31, ang mga nakatala rito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at upang magkaroon kayo ng buhay sa pamagitan niya. So hindi po sapat na tayo po makapakinig lang ng salita ng Diyos o makabasa ng salita ng Diyos. Ang purpose po, bakit nasulat na itala yung salita ng Diyos? Para ang tao sumampalataya kay Jesus Christ. Sumampalataya sa Kanya na Siya ang anak ng Diyos, ang Kristo, at nang sa gayon magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. At pag sinabi po nating buhay, hindi po na tayo basta humihinga lang, kumakain, yan, kumikilos. Ang tinutukoy po rito na buhay, sabi po ng Panginoon sa 1, ako'y naparito, chapter 10, verse 10b, ako'y naparito upang aking mga tupa ay magkaroon ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Amen? So hindi po simpleng buhay yung ibig ng Diyos para sa atin. So isipin po natin, maging ba sa panahon ng pandemic? Opo, maging sa panahon ng pandemic, ito po yung ino-offer ni Jesus Christ. Buhay na ganap at kasiyasiya. Ano lang yung kailangan? Ang tao sumampalataya sa Kanya na Siya ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa gayon, magkaroon ng buhay sa pamagitan niya. At ito pong mabuting balita po na ito. So, una po, pinahayag po niya sa kanyang mga alagad. So, pumili po siya ng mga alagad. At siya po nagpakilala sa kanila. Yung mga bagay na pinahayag po ng Ama kay Kristo, hindi po sinikreto ng Panginoon sa kanyang mga alagad. At sabi nga po sa 1, dahil tinuring po niya silang mga kaibigan. Kaya kung hahanap naman po tayo nung nararapat na magpatotoo tungkol kay Kristo, ito na po yung mga apostol. Dahil sila po intentionally pinili po ng Panginoon para magpakilala tungkol sa Kanya. At sinabi po niya, bago po ang Panginoon umakyat sa langit, pinahayo po niya yung Kanyang mga alagad. Sabi niya sa Mateo 28:19-20,
Kaya't habang kayo humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen? So ito po yung binabanggit na Great Commission. Yan. So una pong tumanggap nito yung mga alagad. Personally, pinili po ni Jesus Christ. Ano po yung naging commission po nila? Na sila po ay humayo at gawing alagad ni Kristo ang lahat ng bansa. Ipalaganap yung mabuting balita tungkol kay Jesus Christ. Nang sa gayon, sila rin magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Amen? So, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Yan. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Amen? So ito po ang paghayo. So ito po yung naging simula para lumaganap yung mabuting balita tungkol kay Kristo. Yan. Yung encounter ng tao sa Diyos. Amen? Yan. So yung mga alagad, yan. So sa kanilang paghayo, nandun yung tagubilin ni Jesus Christ na hindi sila nag-iisa. Yan. Na laging kasama po nila si Jesus Christ. Yan. So, yung pong paghayo na tinutukoy po dito, ito po pinagpapatuloy ng iglesia. So, yung iglesia na tinutukoy po rito, ito po yung itinatag na iglesia ni Jesus Christ. Sabi niya kay Pedro, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatatag ko ang aking iglesia. Na kahit ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi makapananaig dito. So, yung tinutukoy rin po na iglesia, ito po yung katawan ni Kristo or body of Christ. At bagamat nagsimula po sa mga alagad na pinili po niya, pero hindi lang po sila yung kabilang dito. Yan. Na sabi po ng Panginoon, nung siya po inanalangin sa Ama, hindi lang sila ang ipinapanalangin ko, kundi lahat din ng mananalig sa akin ayon sa kanilang patotoo. Yan. So yung lahat po nung naniwala sa pahayag ng mga apostol, ito po nakabilang sa iglesia o sa katawan ni Kristo. At yung pong Great Commission, yung utos po ni Kristo na humayo, yan, ipangaral ang mabuting balita, gawing alagad ang lahat ng bansa, turuan sa lahat ng pinag-utos po niya, ito po ay para din sa church. Yan. So para din po sa iglesia kung saan po tayo kabilang. Yan. At napakahalaga po na maunawaan po natin yung role ng iglesia dahil yung mga apostol po, alam po natin sila yung matagal na patay na, pero yung pong pagpapalaganap ng mabuting balita, ito po nagpapatuloy. Ano po yung sabi rin po ng Panginoon sa Lucas 24:7? Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Amen. So yung pong paghayo ng mga alagad, yan, ito po yung purpose po nila. Amen. In Jesus' name, sa kanyang pangalan, yung kapatawaran at pagsisisi ng mga kasalanan ay ipangaral. Amen. So bakit mahalaga po ito? Dahil nga po, kung babalikan po natin, dahil sa kasalanan, nagkaroon ng separation o naputol yung relasyon ng tao sa Diyos. And the purpose of God, bakit po siya gumagawa ng iba't ibang paraan para ma-encounter po natin siya, para po magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Yan. Yung pong kasalanan, ito po sinolusyonan na ng Panginoon. Binayaran po niya ng buong buo. Yung kabayaran sa kasalanan, siya na po yung umako. At bayad na po ito ng buong buo. Yan. Kaya yung kung tutingnan po natin, yung hadlang sa kasalanan, yan, ginawa na po ng paraan ng Panginoon. So,
tinanggal na po niya yung maaring maging hadlang. Kaya po yung pagsisisi, kapatawaran ng kasalanan ngayon, yung ino-offer po niya para sa lahat. Gaano man kalaki, gaano man kabigat yung nagawa mong kasalanan, lahat po yan binayaran ng buo ni Jesus Christ. Amen? At habang ang tao po, hindi po naunawaan po ito. So, wala pong access ang tao sa grace. Amen? Dahil po yung kasalanan nga po, ito po, sagabal. So, ang ibig ng ating Ama, maranasan po natin yung kanyang pag-ibig, yung kanyang habag, yung kanyang kagandahang loob. Yung kasalanan na sumasagabal po rito para maranasan po natin ito, sinolusyonan na ni Jesus Christ sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, yung pag-aalay po niya ng kanyang buhay. Kaya meron na pong pagsisisi at kapatawaran sa lahat ng tatanggap sa Kanya. Amen. So yung pong kapatawaran, yung pagsisisi at kapatawaran, yung pong buhay, yung mga pangako, katuparan ng mga pangako ng Diyos, gusto pong iparana sa atin ng ating Ama sa Langit sa pamagitan ni Jesus Christ. At ano nga yung kailangan gawin ng tao? Manampalataya kay Kristo. Amen. Sabi po sa Roma, yung pangako para pakinabangan dapat panaligan. Amen. Kanino mananalig? Mananalig kay Jesus Christ. Amen. At sabi po ng Panginoon sa mga alagad niya na sa kanilang paghayo, laging kasakasama po nila ang Panginoon. Pagkat siya po ay pupunta na sa Ama, pero nandun po yung ipinangako ng Ama na magiging kanilang patnubay. Ito po binanggit din dito sa Gawa 1:8. Sabi rito, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Amen. So nabanggit po natin kanina na hindi po makikilala ng tao ang Diyos sa pamamagitan ng karunungan sa libutan ito, sa pamamagitan ng karunungan ng tao. So paano nga po ba ang tao ma-encounter ang Diyos, makikilala ang Diyos? Sa pamamagitan po ng kanyang Espiritu. Kaya nga po sinabi po ni Jesus Christ, sumasa akin ang Espiritu ng Diyos. At ito pong Espiritu na ito rin po yung pinangako ng Ama para sa mga nananalig sa Kanya. Para saan po? Na pagbaba ng kapangyarihan mula sa itaas, yung banal na Espiritu, sila ay maging saksi ng Panginoon hanggang sa dulo ng daigdig. Amen? So, kaya po yung encountering God means encountering God through His Holy Spirit. So, sa kilos po ng banal na Espiritu. At kung titignan nga po natin yung kasaysayan din po ng iglesia. So, paano lumaganap yung mabuting balita, yung pagkakakilala kay Kristo? Ito po dahil po sa empowerment of the Holy Spirit. So, marami pong paglalarawan tungkol sa banal na Espiritu, pero isa pong paglalarawan dito para po itong apoy. At sa kilos nga po ng banal na Espiritu, para pong apoy na lumaganap yung mabuting balita. At nung una, ang hinayuhan po ng mga alagad, yung Jerusalem. So yung mga Israelites, bayang pinili ng Diyos. Pero makita po natin, hindi po natatapos sa bayang Israel yung mga pangako ng Diyos. Dahil ibig din po niya, through the empowerment of the Holy Spirit, yung mga alagad humayo hanggang sa dulo ng daigdig. Amen. Ma-encounter magkaroon ng chance ang lahat ng tao ma-encounter ang Diyos. Amen. At nung una, so yung mga tao nung una, para maipalaganap yung mabuting balita, so sila po physically pumupunta sa iba't ibang dako.
Yan. So pumupunta sa iba't ibang bansa. Yan. Tayo rin po, yung iglesia na itinatag ni Kristo, nandun din po yung ginagawang paghayo. Halimbawa po yung community po ng lingkod, nandyan po yung paghayo sa iba't ibang mga barangay, sa iba't ibang bayan, para maipalaganap yung mabuting balita. Nagkakaroon po ng mga crusade. Yan. Pero sa panahon nga po ng pandemic, nandun po yung limitasyon sa ating mga pagkilos physically. Pero hindi ibig sabihin po na hindi na po tayo maaring humayo. Yeah. Na hindi na rin maaring ipalaganap yung mabuting balita. In the contrary, mas nagkaroon po tayo ng opportunity na maipalaganap yung mabuting balita through cyberspace. Amen? So, nung una nga po, yung mga alagad, sabi sa Gawa 8:4, dahil dito nagkahiwa-hiwalay ang mga mananampalataya sa iba't ibang lugar, ngunit sa aman sila makarating ay pinapangaral nila ang salita. Amen. So, yung pong pagkakahiwa-hiwalay ng mga unang mananampalataya, may layunin po ang Diyos. Yan. Maaring sa iba po, ituturing, halimbawa po yung tinutukoy po nila na diaspora, negative yung dating. Kasi pinangalat yung mga mananampalataya, yung mga anak ng Diyos. At nandun din po yung naranasan po nila yung sila'y usigin. Dahil po napunti po sila sa iba't ibang lugar, sa mga bayan na hindi naman po mga nananampalataya ang mga tao po doon. So nakaranas po sila ng mga pag-uusig. Pero nangyari po yun dahil meron po purpose ang Panginoon. Amen. Ano po yun? Maipalaganap yung mabuting balita. Ganon din po sa panahon po natin. Yan. So pinahintulot man po ng Panginoon na mangyari po yung mga bagay po na ito sa panahon po natin. Pero meron pong layunin. Para sa mga anak ng Diyos, napakaganda po ng purpose ng Panginoon. At para po sa lahat, napakaganda po ng purpose ng Panginoon. Maabot sila ng mabuting balita. Na ito pong magdulot po sa kanila ng pag-asa, magdulot po sa kanila ng buhay. Amen? Yan. So, tungkol po sa paghayop, yung pagkakahiwa-hiwalay din po ng mga alagad nung una, sabi sa Gawa 11, ang mga mananampalataya nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-usig na nagsimula noong patayin si Esteban. May nakarating sa Phoenicia, sa Cyprus at sa Antioquia. So kung titingnan po natin yung background, yung dahilan bakit nagkahiwa-hiwalay, so nangalat yung mga unang mananampalataya. Sa unang tingin, negative, pangit yung sitwasyon. Nagkahiwa-hiwalay po sila dahil sila'y pinag-uusig. Pero yung pagkakahiwa-hiwalay po nila, nagdulot naman ng pakinabang para sa marami. Yan. Sila po nakarating sa iba't ibang dako. Yan. So, saan man sila nakarating, pinapangaral nila ang salita. Yan. At una nga po, ngunit sa mga Hudyo lamang. Yan. So, ito po yung una. Pero kalaunan, sabi rito, subalit may kasama silang mga ilang mga taga-Cyprus at mga taga-Cyrene na pagdating sa Antioquia ay nangaral din sa mga Griego tungkol sa Panginoong Hesus. Nasa kanila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala at nanalig sa Panginoong Hesus. So ito po mga bayan, mga taong naabot ng pangaral tungkol kay Kristo, ito po ay labas na sa Israel. Ito po ay bukod na doon sa mga Israelita, mga Grego. Yan. Pero sila din po napagpala ng mabuting balita. At tayo rin po, kung titingnan po natin, hindi naman po tayo katutubong Israelita, pero naabot din po tayo ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Amen. So, bakit po nangyari lahat po ng yan? Dahil po ang ibig po ng Diyos, ma-encounter po natin siya through Jesus Christ. Sabi pa rin po rito, nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo. At ng kanyang matagpuan ay isinama niya ito sa Antioquia. 1 taon silang nanatili roon nakasakasama ng iglesia.
at nagtuturo sa maraming tao. Doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga tagasunod ni Jesus. Yan. So ito po yung kasaysayan ng mga unang mananampalataya. Natapos po ba sa kanila? Hindi po. Patuloy po ang ibig po ng Panginoon. Lahat hanggang sa kaduluduluhan po ng daigdig, maabot ng mabuting balita. Dahil yung commission nga po ng Panginoon sa kanyang mga alagad, ipalaganap yung mabuting balita. Amen. Sabi sa Mateo 24:14, ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ang lahat ng bansa ay makarinig nito. At kung maganap na ito, darating na ang katapusan. Amen. So, before judgment. So, hindi po maitatatwa na meron pong paghuhukom. Yan. So, meron pong end of days. Pero, yung pong grace yan, ng Panginoon para sa atin, ibig po niya na maabot ang lahat ng magandang balita. Magkaroon ng daan ng kaligtasan. Masumpungan yung turo tungkol sa pagsisisi at kapatawaran ng kasalanan. Dahil ayaw po niya na sino man mapahamak. Amen? So kaya po yung kagandahang loob na pinamalas po ng Diyos nung una sa kanyang bayan, sa bayang Israel, ito pala hindi lang para sa kanila, kundi para sa lahat ng tao. Bakit po? Dahil yung pag-ibig din ng Diyos para sa lahat. Sabi ni Pablo kay Timoteo, sabi sa ikalawang Timoteo 4:1-2, sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus na darating bilang hari at hahatol sa mga buhay at sa mga patay, inaatasan kitang ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Amen. At yung urgency, yung need na ang tao makarinig ng salita ng Diyos, higit po kaysa nung una. So kung nung una po na ito ay nasulat, nandun na po yung urgency na kailangan ang tao makapakinig ng salita ng Diyos. Higit po lalo ngayon. At hindi po natin maitatatwa sa kasalukuyan pong kalagayan ng marami dahil po sa pandemic. Marami po lito at lupaypay. Hindi po alam kung saan po kakapit, kung ano po yung magiging pag-asa po nila para sa hinaharap. Yan. Kaya napakahalaga po na maunawaan po natin yung salita na ating napapakinggan. Hindi po ito basta salita. Amen. Ano po sabi rito? Purpose ng salita ng Diyos. Ito po, sabi kay Timoteo, himukin mo at pagsabihin ang mga tao. So nandun po yung encouragement, nandun po yung pagtutuwid ng Panginoon. Yan. Himukin mo at pagsabihan ng mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamagitan ng matiyagang pagtuturo. Amen. At higit po, kaysa nung una, kinakailangan po natin yung kalakasan na nagmumula sa Diyos. Amen. Nakita na po natin yung dati po na pinanghahawakan po natin, yung nagiging foundation po ng buhay po natin. Nung dumating po yung pandemic, lahat po ito nabuwag. Yeah. Nakita po natin na hindi pala sapat na dito po tayo manangan, umasa. Dahil lahat po na yan lumilipas. Higit po, kaysa nung una, dapat po tayo manangan sa salita ng Diyos. Amen? Kaya nga sabi sa Roma, napakainam na makita yung nagdadala ng mabuting balita. Amen? Sa mga nagpapahayag naman po ng salita ng Diyos, nandun po yung paalala. Sabi sa Efeso 4:29, huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Amen. So, totoo po na yung salita po ng Diyos, yan. So, nandyan din yung pangaral, yung saway. Yan. So, yan din po para sa ating ikabubuti. Pero hindi po ang purpose po ng salita ng Diyos magdala ng takot, magdala ng condemnation, yan, judgment. Yan. Hindi po tayo ang
huhukom. Amen. Sa halip po, sabi nga po, ang dala ng mabuting balita, pagpapala. Amen. Ang gusto ng Panginoon, ang masumpungan ng tao, yung kanyang habag, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang kagandahang loob. Amen. So tayo po, nasa panahon pa ng grace. Amen. At sino po tayo para humusga sa sino man? Amen. So, ang judgment po sa Diyos. Amen. Yan. Sa halip po, ang kailangan po ng tao ngayon, ang makilala po nila ang Diyos ng lubusan. Makita po nila ano yung ganap na kalikasan ng Diyos. At sabi nga po, higit pa dun sa kapangyarihan, righteousness. Amen. Ang Diyos ay pag-ibig. Amen. At ang totoo po, kaya po may katangian na makapangyarihan sa lahat, matuwid, mahabagin, ang Diyos. Lahat po ng katangian yan, isa lang po yung dahilan yan, dahil ang Diyos ay pag-ibig. Amen. At ito po yung dapat na masumpungan ng tao. Amen. So hindi nga po ang purpose ng salita ng Diyos magdulot sa kanila ito ng takot. Amen. At maaari pong sa panahon natin, kahit po nandun na, pinakikita na po sa atin ng Diyos sa mga nangyayari sa paligid po natin, yung kahalagahan na tayo po manangan lamang sa Kanya, maaring marami pa rin na gustong umagaw nung attention po natin. Gusto po na mabaling yung ating paningin sa ibang mga bagay. Bilang mga anak ng Diyos, bilang mga manggagawa sa ubasan ng Panginoon, ano po ipaalala sa atin? Sabi sa 2 Timoteo 2:4-5, ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno. Ang isang manlalaro ay hindi maaring manalo kung hindi sumusunod sa mga alituntunin ng laro. Yan. So bilang mga kawal ng Diyos, amen. So bilang mga nagdadala ng mabuting balita. Pag sinabi po nating nagdadala ng mabuting balita, hindi lamang po ito yung mga nangangaral, nagpipreach, kundi bawat kabilang sa iglesia. So lahat po ng kabilang sa iglesia, tumanggap po ng komisyon, humayo, ipangaral yung mabuting balita. So lahat po ng kabilang sa iglesia, tayo po ay kawal ng Panginoon. At dapat ang pinagkakaabalahan po natin, yung mga may kaugnayan sa pagiging kawal. At ito nga po, sa mga anak ng Diyos, yung pagpapalaganap ng mabuting balita. Amen. So, iyan po higit kaysa anumang bagay ang dapat maging sisikapan po natin. At tulad po sa isang manlalaro, sabi po yung manlalaro may mga tuntunin, may mga sinusunod na rules. Di ba sa isang laro, pwede pong ma-default, pwede pong ma-disqualify. Amen. Sa atin po, bilang mga manlalaro, bilang mga kawal, so may alintuntunin din po tayong sinusunod. So una po, we live by grace. Amen. So lahat ng ginagawa po natin na paghayo, lahat po ng gawain po natin, ito nangyayari ayon sa kagandahang loob ng Diyos. So hindi po natin pwedeng ariin na ito po ay dahil sa ating sariling lakas, sa ating sariling kakayanan. Ito po lahat tinuturo sa atin, kaparaanan ng Diyos, kagandahang loob ng Diyos. At tungkol din po sa mga alituntunin, maaari pong may mga changes. Halimbawa, sa rules. Kung nung una po, yung ginagawang paghayo physically, ang mga anak ng Diyos, ang mga Kristiyano, pumupunta sa iba't ibang dako para ipalaganap yung mabuting balita. So, sa panahon po natin, sa panahon ng pandemic, medyo nabago po yung alituntunin. Amen. Na dahil nga po limitado yung ating paghayo, physically, pero hindi po natatapos po doon. Dapat patuloy pa rin po yung ating paghayo. Bagamat iba na po yung naging alituntunin po natin. At ito na nga po isa pamamagitan ng mga social media. Yan, sa pamamagitan po ng internet. Amen. So, dahil po nung una, nabanggit po natin, maraming paraan. Una, nangusap ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Nangusap po sa panahon po natin sa pamamagitan ni Jesus Christ. At yan po nananatili.
Ang nabago lang po yung paraan, how God communicates, o paano po tayo naaabot ng mabuting balita. Yan. Kahit po sa Biblia, kung titingnan po natin, iba't ibang paraan o methods ang ginawa po sa pagpapahayag ng mabuting balita. Yan. So halimbawa po, si Kristo, sa kanyang pangangaral, sa kanyang pagtuturo, gumamit po siya ng mga parables. Meron din po na siya nakikipag-usap one-on-one, kamukha po na ginawa po niya sa babaeng Samaritana, sa may balon ni Jacob. Nandun din po yung pinupulong po niya yung kanyang mga alagad. Nandun din po siya nangangaral sa marami. Yan. At nandun din po siya gumagawa ng mga himala, pagpapagaling sa mga may sakit. Ito rin po kaparaan paano pinapangaral yung mabuting balita. Yan. Kaya nga nung tinatanong po si Jesus Christ, ano yung maipapakita niya na ebidensya na siya nga yung tagapagligtas. Siya yung anak ng Diyos. Sinabi po niya sa mga alagad ni Juan Bautista, ano ba yung nakikita niyo? Amen. So nakikita po nila ang Panginoon nagpapagaling ng mga may sakit, papalayas naman sa mga espiritu. Sign na dumating na yung paghahari ng Diyos. Yan. At sa atin po, nandito po yung nakikita po nating mga patotoo sa iglesia, ng kagalingan, ng katuparan, ng mga pangako ng Diyos. Iyan po, tanda na narito na yung paghahari ng Diyos. Amen? So, through the internet, through social media, through the cyberspace, so ito rin po magagamit po natin to communicate the gospel. Yan. At ang totoo po, hindi na po ito bago. Bago pa man po nagkaroon ng pandemic, nandun na. May mga initiative na po yung church tungkol po rito. Yan. So, halimbawa po, mga church leaders, they interact through social media para po sa mga meetings, counseling, discipleship. Meron po mga website. Yan. So, yung mga kalipunan ng mga mananampalataya. Yan. So, yung ating pong community, ang lingkod, meron din pong website. Meron pong mga online biblical instruction, reading religious blogs. Yan. Meron din po mga blogs examining faith-based questions. Yan. At mga iba't iba pong activity, lalo na po ngayon, ay naipagpapatuloy sa pamamagitan po ng social media, sa pamamagitan po ng internet. So, nabago lang po yung paraan, pero pareho pa rin po yung purpose. Through the leading of the Holy Spirit, may ipangaral yung mabuting balita. Maging alagad ni Kristo ang lahat ng bansa. Amen? At base po sa mga datos, so iba-iba po yung dahilan bakit may gumagamit po ng internet for spiritual purposes or religious purposes. Sabi po rito, 69% of those who attend worship services once a month or more use the internet for spiritual purposes, compared to those who do not attend worship regularly. Yan. So yung karamihan po ng mga tao na gumagamit ng internet for spiritual purposes, so sa simula pa ay kabahagi na ng iglesia. Yan. So umaattend po sa gawain ng Panginoon. So pinagpapatuloy lang po nila yung kanilang nasimulan. Nabago lang po yung platform na kanilang ginagamit. Na kung nung una sila po ay physically dumadalo po sa isang lugar kung saan po ginagawa po yung fellowship, yung prayer meeting or yung worship service. Ang nabago lang po yung paraan. Yan. So ngayon po through live streaming, yan, through Zoom, yan. So pero ganun pa rin po yung purpose na makapagtipon-tipon yung mga anak ng Diyos para magbigay papuri, parangal, pagsamba sa ating Ama sa Langit through Jesus Christ. Sabi rin po dito, 70% among people who read the Bible or another sacred text at least once a month versus those who do not. So yun din pong karamihan ng gumagamit ng internet for spiritual purposes. So nung una ay nandun na yung engaged po sila sa salita ng Diyos. Yan. So kaya meron pang porsyento na
Bagamat naaabot po ng internet, naaabot po ng mga gawain tungkol sa bagay na spiritual, pero hindi pa talaga bahagi ng iglesia o hindi pa nakakilala kay Jesus Christ. Yan. Sabi po rito, 27% who don't attend religious services still use the web for religious purposes. Yan. So, ito po pagkakataon para sa atin, binibigay ng Panginoon na pagkakataon para itong mga tao po na to, yan, maabot ng salita ng Diyos. Yan. So kasi po, wala pa po silang kinabibilangang iglesia. So nandun po yung maaring hindi pa talaga nila naunawaan, napapakinggan yung mabuting balita tungkol kay Kristo. At maaari pong ilan po dito, sabi sa datos, 23% are atheist or agnostics, mga hindi naniniwala sa Diyos. 19% who claim no particular religious identification o walang kinabibilangang relihiyon. Yan. Bagamat nandun din po yung sabi sa pag-aaral, iba-iba yung dahilan. Bakit po yung mga religious people, yung wala kinabibilangang anumang relihiyon o hindi pa mananampalataya ay gumagamit ng internet for religious purposes. Yan. So maaring nagsasaliksik po sa kanilang pag-aaral o maaring nagkaroon lang ng pagkakataon at sinubukan lang po nila. Pero maliwanag po sa atin bilang mga anak ng Diyos na yung mga ganitong mga pagkakataon po hindi po nangyayari ng aksidente lang, kundi may dahilan po ang Panginoon. May layunin po ang Panginoon. Bakit niya inaalaw, pinapahintulot yung mga tao po na ito? Makita po yung ating mga gawain, makita po yung ating mga programa, para po sila maabutin ng salita ng Diyos. Amen? At maaari din po na sabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos, Pilipos 1:17-18, ngunit ang iba ay nangangaral ng di tapat sa kalooban, kundi dahil sa udyok ng masamang hangarin, sapagkat hangad nilang dagdagan pa ang paghihirap ko sa aking pagkakabilang ko. So kasi po, nakita po ni Pablo sa karanasan po niya, may mga nangangaral, hindi tapat yung purpose, hindi mabuti yung layunin. Amen. Pero, sinabi rin po ni Pablo, tuloy po natin, ngunit walang anuman sa akin ang lahat ng iyon. Kinagagalak ko pa nga na si Kristo ay naipapangaral, maging tapat man o hindi, ang hangarin ng ibang mga nangangaral. So, per Paul, para po kay Pablo, so maaaring hindi tapat yung dahilan ng iba bakit nangangaral. Pero kinagagalak pa rin po niya. Ang mahalaga po, mapag-usapan si Jesus Christ. Maipalaganap yung mabuting balita. At mapapalad po ang naabot ng mabuting balita na ito. Amen. Sabi sa Roma 10:20, buong tapang namang ipinahayag ni Isaias, natagpuan ako ng mga hindi naghahanap sa akin. Nagpahayag ako sa mga hindi nag-uusisa tungkol sa akin. Yan. So binagit po natin na percentage, 27%, 30%, mga 19% na nandoon, na-encounter po nila ang Panginoon through internet. Bagamat hindi po yun yung hangarin po nila, pero ang totoo po, lahat po ng tao, lahat po tayo, maging po yung mga kabilang na ngayon sa iglesia, na-encounter po natin si Jesus Christ. Hindi po dahil hinanap po natin siya. Sa halip po, siya po yung humanap sa atin. Siya po yung unang umibig sa atin. Amen. So, ganun din po sa panahon ng may pandemic po tayo ngayon. Sabi nga po ng Panginoon, ang aking Ama ay patuloy sa paggawa, gayon din naman ako. So dahil po itong ministry po ng church, ito po ministry ni Jesus Christ, na patuloy pong inaabot ng Panginoon yung mga tao na hindi pa nananalig sa Kanya. Amen? Lahat po tayo, nasumpungan po natin yung pagpapala po na ito ng Panginoon, yung buhay na ganap at kasiyasiya dahil po sa kagandahang loob ng Diyos. Natagpuan ako ng mga hindi naghahanap sa akin.
nagpahayag ako sa mga hindi nag-uusisa tungkol sa akin. Amen. At sa mga mangangaral, sa mga kabilang sa iglesia, so gamitin po natin, samantalahin po natin yung lahat ng pagkakataon na binibigay po sa atin ng Panginoon. Kung magkaroon po ng chance po tayo, halimbawa, maaari na po tayong humayo sa labas, ipalaganap yung mabuting balita, one-on-one or face-to-face, mabuti po yon. Pero habang nandito po tayo nag-a-adjust po dahil sa pandemic, wag po maging dahilan po ito para hindi natin maipagpatuloy yung tinanggap po natin na commission mula sa Panginoon. Sabi nga po ni Pablo, niya sa 1 Corinto 9:20-22, sa piling ng mga Hudyo, ako'y namumuhay tulad ng isang Hudyo upang mahikayat ko sila kahit na hindi ako saklaw ng kautusan. Nagpapailalim ako rito alang-alang sa mga nasa ilalim ng kautusan upang mailapit ko sila sa Diyos. Sa piling naman ng mga hintil na hindi saklaw ng kautusan ni Moises, ako'y naging parang hintil upang sila'y mahikayat ko rin. So nabanggit po natin, kung titingnan po natin yung internet, yung social media, lagana po yung mga nagpapahayag tungkol sa salita ng Diyos. Sa mga blog, sa mga website. Pero yung ang totoo, hindi po ito sasadyain ng hindi mananampalataya. Amen. So, kaya po, nalilimitahan din po yung chance na ma-encounter nila ang Diyos. Ano po yung kailangan? Tayo po ang humayo. Amen. Nasa pamamagitan po natin, ma-introduce po sila sa ganitong mga website, sa ganitong mga gawain. So halimbawa po, patuloy po yung ating mga live streaming. Yan. So kamukha po ngayon, patuloy po yung ating live streaming. Nandito yung pagkakataon po natin na i-share yung ating pong mga live streaming. Nandun po yung ating mga iba't ibang programa, patuloy po yung ating asin at ilaw. Yan. Ito po ay para po lalo na sa mga bago pa lang. Yan. So hindi pa po nakakaalam nung mahalagang aspeto po tungkol sa mabuting balita. Ganun din po, maaari po nating ipag-imbita. Yan. So, sa pamagitan po nito, nagiging kabahagi na po tayo sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Yan. At bagamat naging challenge nga po sa karamihan po sa atin, lalo na po yung hindi pa po ganung gamay yung internet, yung pong paggamit po ng mga gadgets. Yan. So, bagamat challenge sa marami, pero hindi po bagay na hindi natin ma-overcome. Dahil po higit yung binibigay po kaloob na kapangyarihan na tinanggap po natin mula sa Panginoon. At nandyan din po yung tulong, gabay na binibigay po sa atin ng iglesia. So, nandun po yung mga binibigay po sa atin na mga seminar, pag-aaral tungkol po sa technology na magagamit po natin para makapagpatuloy pa rin po tayo. Kahit na hindi na po kamukha nung una na tayo po physically humahayo sa iba't ibang lugar. Yan. At sabi po ni Pablo sa mga taga-Korinto, subalit hindi ito nangangahulugang hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos. Sapagkat ako'y nasa ilalim ng kautusan ni Kristo, sa piling ng mahihina sa pananampalataya, ako'y naging parang mahina rin, upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako ng kahit ilan man lamang. So, malaki po yung pagkakataon natin. Halimbawa po, siguro karamihan po sa atin mayroong Facebook account. Yan. Sa Facebook po, maaring marami na po tayong network. Yan, yung kakilala natin, kakilala na rin natin. Amen. Na isang click lang, pag shinare mo yung live streaming ng lingkod, makikita na rin po nila yun sa kanilang mga page. Yan. So, ganun din po, lahat ng mga programa na meron po tayo, napakadali na sa pamamagitan ng cyberspace. Ito po, pag-imbita po natin, maipalaganap natin. At dahil nga po natin, bakit po tayo nagpapatuloy? Yan, dahil po yung pagsasama-sama po natin, hindi man po physical, yan, ay napakahalaga po. Yan.
Sabi sa Mateo 18:20, sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Amen. So, yung gawain po natin, bagamat across the website, yan. So, sa network, yan. Pero, sa gitna pa rin po ng ating pagtitipon. Yan. So, kahit na po sabihin na, physically, nasa iba't ibang lugar po tayo, sa gitna pa rin po ng ating pagtitipon, kasama po natin si Jesus Christ. Kaya, at ano po yung pakinabang? Kung nasaan po ang Panginoon, nandun po siya gumagawa ng mga himala, ng pagpapala, ng kagalingan. Amen. So nabanggit po natin kanina, so yung mga hindi naghahanap sa Panginoon, may chance din po sila. Yung naranasan po natin, maranasan din nila. Amen. At sabi nga po ng mga nauna sa atin, yung tinanggap po natin ng libre, ipalaganap din po natin, ibahagi din po natin ng libre. Yan. So tayo po naligtas by grace. Kaya yung kaligtasan din po, wag din po nating ipagdamot. Amen. So ang ibig po ng Panginoon, sila din po makasumpong ng katotohanan. Yan. At ang tanong po, kung tayo po ay naaabot na ng mabuting balita na ito, naabot po tayo ng mga live streaming na ito, ang tanong po, ano yung ating tugon? So when we encounter God, when we encounter Jesus Christ, ano naman po yung naging response po natin sa Kanya? Sabi po sa Hebreo 4:6-7, ang mga unang nakarinig ng magandang balita ay hindi nakapasok sa lupain ng kapahingahan dahil hindi sila sumampalataya. Ngunit may mga inaanyayahan pa rin pumasok sa lupaing iyan ng kapahingahan. Kaya't muling nagtakda ang Diyos ng isa pang araw na tinawag niyang ngayon. Pagkalipas ng mahabang panahon, sinabi sa pamamagitan ni David sa kasulatang nabanggit, ngayon, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso. Amen? So yung pagkakataon po na binibigay po sa atin ng Panginoon, ito po yung matatawag po natin na ngayon. Amen? Kung ito po yung unang pagkakataon na kayo po ay naabot ng salita ng Diyos, ito po yung binibigay na pagkakataon po sa inyo ng Panginoon para masumpungan nyo rin po yung ino-offer ni Jesus Christ. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Amen? At wag na po nating sayangin. Dahil po hindi po, sabi nung binasa po natin, hindi lahat ng nakarinig ng magandang balita nakapasok sa lupain ng kapahingahan. Ibig sabihin po napagpala nung salita ng Diyos. Kundi yun lamang pong sumampalataya. Amen? At tayo po, nasa panahon po tayo ng grace. So yung kagandahang loob po ng Diyos, patuloy po na ipinalalaganap po niya. Pero yung mga pangako nga po na ito, maranasan lang po natin kung ating tatanggapin. Paano po natin tatanggapin? Kung ito'y ating pananaligan. Amen. So pananaligan natin na si Kristo, si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa gayon magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Amen. Amen. So, samahan niyo po sana ako sa isang pananalangin. Itong panalangin po na ito, ariin yung sa inyo na rin. Mapagpalang Ama, nagpapasalamat po kami sa gabi po na ito, sa pagkakataon na binibigay niyo po sa amin. Patuloy po na kami po makapakinig ng inyong mga salita. Salamat Ama, bagamat may pandemic, Panginoon, pero hindi niyo po hinayaan na maging hadlang po ito para hindi po kami maabot ng inyong mga salita. Salamat Ama, dahil patuloy po kayo yung umaabot sa amin. Kayo po yung gumagawa ng daan, ng kaparaanan, Panginoon, para masumpungan din ng marami, Panginoon, ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. At nandun po, Ama, yung dalangin po namin sa mga tao po na nakakapakinig nito. Sila man po ay may karamdaman, Panginoon. Ang offer nyo, Panginoon, ay ganap na kagalingan para sa kanila. Kung sila man po ay lito at lupaypay, Panginoon, nandun yung takot, yung walang kapanatagan sa kanilang mga puso, Panginoon. Salamat, Ama, dahil ang ino-offer niyo po sa kanila ay kapayapaan, kapahingahan. Salamat po, Ama, dahil sapat yung
pinambayad niyo, Panginoon, para po kami matubos sa anumang pong pagkakasala na naghiwalay sa amin sa inyo. Salamat po, Ama, sa iglesia na iyong tinatag, Panginoon, na patuloy pa rin po napapalaganap ng iyong mga salita. Salamat po namin ang buhay ng aming pastor, ang bawat mga manggagawa, Panginoon, ang kanilang mga sambahayan, Panginoon. Patuloy nga po, Ama, sila'y maging instrumento niyo, Panginoon. Yung banal na espiritu niyo, Panginoon, ay patuloy niyong ibuhos sa bawat isa, nang ang bawat isa rin po ay makapagdala ng inyong mabuting balita, maging buhay na patotoo para sa inyo, Panginoon. Salamat po, Ama. Minsan pa, lahat ng papuri, pagsamba, pagdakila ay sa iyo. In Jesus' mighty name. Amen. Sa oras pong ito, dadako po tayo sa pagpapagaling ng anumang karamdaman. Manalangin po tayo sa ating Ama na sa pangalan ni Jesus na kung sino man ang mapatungan ng kamay ng mananampalataya ay gagaling. Manalig po tayo na pinagaling na po tayo ng Panginoon. Jesus, Son of God, only you can save me. Suffering on the cross, you gave your all, willingly paid the cost for me. Now I am free to worship Jesus. You are my healer, oh Jesus. Touch me and I will be free. Lord, by your stripes I am healed. I am Jesus, you are my Savior, oh Jesus, you are my strength and my shield. I put my trust in your name, in your name, Jesus. Oh Jesus, in the name of Jesus, Manalangin na po tayo. Ama naming banal, maraming salamat po sa mga salita mong aming muling napakinggan. Mga salita mong nagbibigay sa amin ng panibagong sigla, ng panibagong lakas at panibagong pag-asa. Hallelujah, praise you Jesus, hallelujah. Maraming salamat, Ama, at lagi mo kaming sinasamahan, lagi mo kaming ginagabayan, at hindi mo kami iniiwan. Hallelujah, sa lahat ng gawain ng lingkod. Hallelujah, praise you Jesus. Maraming salamat, Ama, sa kaalaman, karunungang ipinagkakaloob mo sa aming mga kapatid na kumikilos upang maging posible ang ganitong pagsamba, sama-samang pagpupuri sa pamamagitan ng bagong teknolohiya. Hallelujah, praise you Jesus, sa kabila ng pandemyang kinakaharap namin. Hallelujah, praise you Jesus, hallelujah. Maraming salamat, Ama, sa kalusugan, sa kalakasan at buhay ng aming pastor, at ganun din ang kanyang buong pamilya na laging sumusuporta sa kanya. Maraming salamat, Ama, sa financial blessings na pinagkakaloob mo sa lingkod. Ganun din po sa aming lahat na dumadalo dito sa lingkod. Maraming salamat, Ama, sa karunungan, kaalaman, sa
preaching and teaching na pinagkakaloob mo sa aming fellowship preachers. Hallelujah, praise you Jesus. At ganun din po sa barangay preachers. Salamat po sa power at wisdom sa kanilang pagtuturo. Hallelujah, upang maipahayag ang mabuting balita. Hallelujah, praise you Jesus. Hallelujah. Maraming salamat, Ama, sa pag-ibig, sa walang hanggang pag-ibig mo na ipinagkakaloob mo sa amin upang patuloy kaming makapagpuri. Nagkakaisa kami sa pagganap ng aming mga gawain dito sa lingkod. Hallelujah. Maraming salamat, Ama, sa kalakasan at kalusugang ipinagkakaloob mo sa aming lahat. Hallelujah, praise you Jesus. Maraming salamat din, Ama, sa iyong banal na Espiritu na laging nagpapaalala sa amin upang kami makapaglingkod, upang kami paalalahanan sa aming mga gawain na kami nakalulugod sa iyo, Ama, sa pamamagitan ni Jesus Christ. Maraming salamat, Ama, sa pag-iingat mo sa bawat isa sa amin. Sa mga frontliners na laging sinusuong ang kanilang buhay upang makapaglingkod. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Maraming salamat, Ama, sa kalusugan, sa kagalingan ng naming lahat. Hallelujah. Sa pag-ibig mo, Ama. Maraming salamat. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Maraming salamat, Ama. Ang lahat na ito upang mapapurihan ka, upang madakila ang pangalan mo, upang maitaas ang pangalan mo sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Ayan, purihin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Muli po, magkita-kita po tayo sa susunod na Miyerkules. Ganito ring oras. 6 to 8 p.m. Bala live streaming. At mamaya naman po, 8 p.m. yung aming Asin at Ilaw online evangelization. 8 to 9 p.m. naman po yun. At tuwing Sunday po, Sunday Fellowship, 9 a.m. to 11 a.m. Live streaming din po yun. At saka po yung Youth Virtual Fellowship via Zoom po, 5 p.m. To 6:30 p.m. Meron din po kaming Bible study. Tuwing Saturday din po, 3 to 4:30 p.m. Ayan po tema ng ating community, ang pastor natin, mahal natin. Ang community natin ang lingkod, mahal natin. At syempre ang ating pamilya, mahal natin. Ang ating bansang Pilipinas, mahal din po natin. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Maraming salamat po at magkita-kita po tayo muli sa susunod. God bless us all.
We